Paano nga ba magbayad ng loan sa SSS para sa mga past due kung saan hindi na kailangan bayaran yung penalty dito? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pag nag-login ka sa SSS online account mo, meron ditong loans. Punta ka lang sa loan penalty condonation. Kung sakaling ang gamit nyo ay yung cellphone ninyo, pag nag-login na kayo, punta lang sa 3 lines. And then, makikita nyo na yung loans and then loan penalty condonation. Ang ibig sabihin ng condonation sa part na to ay hindi na kailangan bayaran yung penalty. Bakit nagkakaroon ng penalty? Ito ay yung mga past due o yung hindi na bayaran na loan sa SSS. Maaaring yung kabuuan ng loan mo, hindi mo talaga nabayaran. O pwede rin namang nabayaran mo yung iba no, tapos yung mga kalahati o yung mga natitira pa, hindi na talaga siya nahulugan pa. Kapag ganyan, magkakaroon ng interest, magkakaroon na rin ng penalty. At kapag hindi natin nabayaran, itong loan natin sa SSS, ang maapektuhan ay yung benepisyo natin. Ikakaltas siya, pwedeng sa sickness benefit natin, sayang naman, emergency, kailangan natin yan. O di naman kaya pag nag-retire o tumanda na, ibabawas doon yung pera. At kapag binawas, kasama yung penalty, which is tumataas na tumataas habang hindi natin binabayaran. So, buti na lang merong console loan dito sa SSS na pwedeng i-apply nga online. Ito yung loan penalty condonation. Kung mapapansin ninyo, ito yung consolidated loan ko. Ang loan type ko ay LRP. Ano ibig sabihin ng LRP? Ito yung loan restructured program kung saan nagkaroon na kasi ako ng loan dati. In-apply ko siya ng condonation. Tapos, nagbabayad naman nung una, yun nga lang yung mga susunod na buwan, hindi na nabayaran. That's why may natira pa rin 5,000 na kailangan bayaran. Yung natira, nagkaroon pa ulit ng penalty. So, kumbaga, pangalawang restructure ko na to ng loan. At buti na lang, kahit pangalawang beses na ito, pwede pa rin i-skip o hindi na bayaran yung penalty. Kung mapapansin nyo, interest na lang, at yung principal o yung natitirang utang ang kailangan bayaran. That's why 5,050. So, pwede nyo tong i-take advantage lalo kung may mga luma kayo o past due na loans sa SSS para hindi na rin maapektuhan yung pera natin sa hinaharap. Depende sa amount o depende sa kaya ninyo, pwede kayong mag one-time agad or installment. Sa one-time payment, meron tayong 30 days para bayaran siya o isang buwan simula nung nag-apply ka on approve. Pero kung installment naman, halimbawa, pwedeng 10% o mas mataas pa, mamimili ka ng payment term dito. So sa case ko, pwedeng 10% and then yung payment term ko, 6 months lang. Kasi nasa 5,000 lang yung kailangan kong bayaran. Pero kung mas mataas yung kailangan bayaran, inaalaw naman ng SSS yung mas matagal na term. Halimbawa, yung utang mo ay nasa 35,000 pesos, pwedeng bayaran ng 24 months. Andito yung table, pwede nyo na lang i-double check. Or, pwede nyo namang malaman siya mula dito. At kapag pinili nyo na nga yung months or yung term, andito yung date kung kailan siya dapat bayaran at magkano ba monthly. Pag chinek nyo tong I agree, makikita nyo itong terms and conditions. Pwede nyo tong basahin, andito yung mangyayari kapag nag-default kayo ulit at kailan ba kayo pwedeng makapag-renew, katulad ng nakalagay dito. So sa akin, papalitan ko to kasi dahil 5,000 siya at may enough naman na budget para dito, pwedeng one-time payment na lang. Kung mapapansin nyo kasi kapag nag-terms ulit tayo o nag-down payment lang ulit, meron pa dito ulit na interest. So sa case ko, pwede na pag-ipunan na ito, one-time payment, and then agree lang tayo dito. I-tap nyo lang tong confirm. So umpisa nga pala naka-gray siya, baka kasi hindi halata sa part ninyo. Dito kayo magta-tap. Kapag na-click nyo na yan or na-tap nyo na sa cellphone ninyo, click nyo na tong proceed, and then i-review lang to. Kung sakaling at pinili nyo nga pala ay installment, makikita nyo ulit yung same na nakita natin kanina. Kung saan magkano yung down payment, magkano yung babayaran kada buwan at kailan mag-uumpisa yung pagbayad. Sa case ko, click ko na itong submit and then submit lang ulit. At ito na yung loan account number. Ito yung kailangan natin para makapagbayad. Yung PRN, kailangan din natin to para mabayaran siya. Pwedeng online payment. By the way, before tayo magbayad, punta lang ulit kayo sa loans, loan penalty condonation. Kanina, kung may nakikita tayo ditong amount, yung penalty, this time wala na. Ibig sabihin, successful na nakapag-apply na tayo ng conso loan. Nakikita rito na meron tayong existing consolidated loan. So, kailangan itong isettle or bayaran na. So, this time, ang gagawin natin ay dito sa dashboard, click lang natin yan. And then, dito sa pay loans, click natin yung generate PRN. Hindi tayo mag-generate ng PRN. Instead,
kukunin lang ulit natin yung loan account number at yung PRN. Ito yung gagamitin natin na detalye para makapagbayad. So dito sa GCash, punta lang sa bills. By the way, pwede nyo gamitin yung ibang mga online banking app or ibang wallet. Pero basically, pareho lang yung proseso. Hanapin nyo lang yung bills and then hanapin nyo lang yung SSS. Dapat SSS loans, hindi yung contribution. So click natin yung SSS loans. Ito yung sinasabi ko na kailangan yung PRN, loan account number. Kapag okay na, fill upan nyo lang yan. Dapat din nga pala sakto yung amount. Merong 8 pesos na charge para dito. Payer type, individual, country, and email address. So kapag okay na, click lang tong next and click lang yung confirm. So nakapagbayad na tayo successfully. Ang bilis. So dapat mabilis din tong mag-reflect sa SSS. So balikan natin. Mawawala na agad dito yung PRN. Ito yung active na dapat bayaran. Dapat mapunta na siya dito. So kapag okay na, nakikita nyo na andito yung PRN, andito yung console loan, andito yung loan account number at magiging amount. Paid na ito, so wala na tayong console loan, na-settle na natin. Kapag binalikan ko tong loan penalty condonation, kanina may nakalagay dito na may existing pero ngayon wala na. So successfully nakapag-buy na tayo ng mga past due na loan na walang penalty dito sa SSS. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!